Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang sinumang kumakain sa katawang aking hain ay nananahan sa akin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kaniyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kaniyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay magbubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiumupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayo po ay nasa 20 linggo na sa karaniwang panahon, at kung inyong mapapansin, sa loob na 4 na linggo ay magkatulad ang tema na ating pinagninilayan. At yan, walang iba
kung hindi si Jesus Nazareno bilang tunay na tinapay na nagbibigay buhay. Tunay ngang marami po ang uri at mukha ng pagkagutom at pagkauhaw. Mayroong literal na gutom at uhaw dahil kulang sa pagkain at tubig. Subalit, mayroon din namang ibang klaseng pagkagutom. Minsan, yung iba sa atin nakakaranas ng pagkagutom sa tamang pagkalinga at atensyon. Ang pagkauhaw naman, yung iba sa atin nakakaranas ng pagkauhaw sa tamang pangangalaga at pagmamahal. Nakalulungkot pong isipin na marami sa atin gumagamit pa ng limpak na salapi. Matugunan lamang ang kanilang mga pagkauhaw at pagkagutom. Gagastos at gagastos dahil uhaw sa kagandahan. Gutom sa karangalan. Uhaw sa karangyaan. Gutom sa papuri ng ibang tao. Uhaw sa napakaraming makamundong bagay at material na pangangailangan. Hindi rin po lingid sa ating kaalaman na marami sa kapatid natin at maging sa buong mundo namamatay dahil sa kakulangan ng tamang pagkain at malinis na tubig, samantalang napakaraming tao ang nagsasayang ng kanilang mga pagkain at inumin. Subalit alam po ninyo, ang mas nakalulungkot, marami sa atin binabaliwala at hindi binibigyang halaga ang pagkagutom at pagkauhaw na espiritual. Uulitin ko po, ang mas higit na nakalulungkot sa ating mga kalagayan sa kasalukuyan, may mga iba sa atin binabaliwala na at hindi binibigyang pansin ang pagkagutom at pagkauhaw na espiritual. Marami sa atin ayaw nang lumapit sa Diyos. Tingnan ninyo yan. Example dyan, yung inyong mga kapitbahay. Marami sa inyong mga kapitbahay ayaw nang magsimba. Yung ibang kamag-anak, hindi nyo na nakikitang nagdarasal. Marami nagtatampo sa Diyos. Bakit? Anong sinasabi ng iba? Father, parang ang tagal namang dinggin ng Diyos ang panalangin ko. Parang kinalimutan niya na ako. Kaya anong ginagawa ng karamihan kapag nagtampo na sa Diyos, hindi na nagsisimba at hindi na rin nagdarasal. Hindi na nila tinutugunan ang pagkauhaw at pagkagutom na espiritual. Marami pa nga yung masigit na nakalulungkot, sila pa yung nagagalit sa Diyos. Marami, matigas na ang puso, matigas ang ulo pagdating sa pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, patuloy po ang paalala sa atin ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, na siya at bukod tanging siya lamang ang tinapay na nagbibigay buhay. Ibig sabihin nito, kung siya ang bukod tanging nagbibigay ng tunay na tinapay, nangangahulugan na siya ay mabuti at maamo.
mababa ang kalooban at mapagpatawad. Pinakikinggan niya ang lahat ng ating panalangin at dinidinig tayo sa tamang panahon. Ang panahon ng tao ay hindi panahon ng Diyos. Inaanyayahan ang bawat isa sa atin na tahimik maghintay sa tamang panahon upang dinggin ng Diyos ang lahat ng ating panalangin. Kaya ang paanyaya ni Jesus Nazareno, wag na wag tayong matatakot lumapit sa Kanya. Alam ng Diyos ang Kaniyang ginagawa. Alam niya kung kailan pakikinggan ang lahat ng ating panalangin. Dahil nakakasiguro ako, walang lalapit sa Diyos na pagsasarahan niya ng bintana at pintuan. Bawat isang lumalapit sa Diyos, pagbubuksan niya at diringgin tayo sa tamang panahon. Hindi lang po paalala ng Ebanghelyo ang paglapit sa Diyos. Kung hindi, ito ay isang paanyaya upang tayo'y mas lalong lumapit sa Kanya, upang mas lalo nating mapalalim ang ating pananampalataya na kung saan kinikilala natin ng buong pananalig na si Jesus Nazareno, ang tunay nating Diyos at tagapagligtas. Kaya nga mga kapatid kay Kristo, kapag ginawa natin ang ating tungkulin na maglingkod at sumampalataya sa Diyos, doon natin matatagpuan ang dakilang kalooban ng Diyos na siya namang tinupad ni Jesus Nazareno at balang araw ang pangako niya sa atin, tayong lahat na magiging tapat, pagkakalooban niya ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa katapusan ng ating mga buhay. Kaya nga patuloy at lagi ninyong maririnig ang paanyaya ni Jesus Nazareno na maging tapat tayo sa ating pag-ibig, pag-asa at pananampalataya sa Kanya. Kaya nga po ating masasabi na ang pananampalataya kay Jesus Nazareno ay nangangahulugan din na paghahangad natin na mabusog tayo sa ating pagkauhaw at pagkagutom sa buhay na ito. Uulitin ko po, ang pananampalataya natin sa Diyos ay nangangahulugan din na paghahangad natin na mabusog tayo sa ating pagkauhaw at pagkagutom sa buhay natin sa lupa. Makikita natin ito, ang paghahangad na ito, sa bawat pagdiriwang ng banal na Eucharistia, na kung saan sa banal na komunyon, inaasam natin na mabusog tayong lahat sa ating pagkauhaw at pagkagutom sa pamamagitan ng pagtanggap ng Kaniyang salita at tunay na katawan. Ito ang biyaya ng buhay na nais niyang ipagkaloob sa atin, na ang bawat isa mabusog, hindi sa kinang ng mundo, kung hindi mabusog tayo sa tunay na tinapay na nagbibigay buhay. Ibig sabihin, mabusog tayo sa pamamagitan ng tunay na grasya at biyaya na mula sa Diyos. Kaya nga, kung tayo po ay sumasampalataya na si Jesus Nazareno,
ang tunay na tinapay ng buhay. Ang magandang katanungan ngayon, paano naman kaya tayo patuloy na nagbibigay buhay sa ibang tao at sa ating kapwa? Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.